Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So ngayon nga, sa kabila po ng panahon ng tag-init, meron tayong dalawang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong nasa loob ng ating PAR, ito po yung low pressure area na pumasok ngayong araw na ito. Ito po ay hindi natin nakikita maging isang ganap na bagyo. Kung mapapansin nyo nga, dito sa ating satellite image, medyo kalat-kalat lang yung kanyang mga kaulapan at medyo buhagag po ito. Pero ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran at maaari pong magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa, particularly dito sa southern portion nito o sa ibabang bahagi nito mula bukas hanggang sa darating na Thursday. Ito po ay at least 900 kilometers na lamang ang layo sa ating landmass o kalupaan. At kanina nga lang pumasok. Kaninang umaga po yan. Nakapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nakapaloob dito sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone. Kaya marami tayong nakikitang mga kaulapan dyan. So meron tayong mga low pressure area pa dito sa labas. Ito namang medyo mas malayo na low pressure area natin ay ganap na ngang naging isang bagyo o isa na pong tropical depression. Ayon sa Pag-asa, ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Yan po ay nasa around 2,500 kilometers naman ang layo mula dito sa eastern portion ng Mindanao. Yan po ay napakalayo pa sa ating boundary line pero yan po ay mabagal na kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran, papalapit nga sa ating boundary line at posibleng makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na weekend. If ever ganun pong mangyari, ito po ay mabibigyan ng local name na Kaloy. Pero sa ngayon, hindi pa naman natin ito nakikitang maging isang napakalakas na bagyo. At sa ngayon, medyo hindi pa rin natin ito nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Ganun pa man as a tropical depression or at least tropical storm, may possibility pa rin po ito. May possibility pa rin po itong magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Probably sa susunod pang linggo after po niyang makapasok at makalapit-lapit na dito sa ating landmass o kalupaan. So sa ngayon, ito pong bagyo sa labas ng ating PAR ay wala pa pong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. So narito yung ensemble forecast track ng GFS para dito sa ating binabantayang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung tatawagin nating Kaloy if ever makapasok na sa ating boundary line ngayong weekend. At sa ngayon nga, pinapakita dito na yan po ay possible yung makapasok sa ating boundary line. Kumilos pahilaga-hilagang kanluran, maaari po yung lumapit sa ating landmass or kalupaan. Pero base dito, o yung consensus ng kanyang average, ito po ay posibleng mag-recurve pa itaas or kumilos lamang pahilagang silangan papalayo sa ating bansa as a tropical depression or at least tropical storm. So narito yung kanyang level ng millibars o yung kanyang pagbagsak ng kanyang pressure. Pero again, meron tayong mga outliers. Malaki pa po ang uncertainty nito dahil napakalayo pa po nito at isa pa, ito po ay nasa ibabang category ng ating mga bagyo or mahinang system pa po ito. So pag ganyan po is magiging erratic pa ang nature niyan at base dito may mga outliers tayo na may possibility rin po yung sumabit sa ating landmass or kalupaan as a tropical depression or mababang bagyo or umakyat po ng mas maaga. So sa ngayon, medyo malawak pa yung ating uncertainty o yung ating di kasiguraduhan dito sa tinatahak na direksyon itong ating binabantayang bagyo. Pero yan pa ibabantayan natin in the next few days sa mga possible na development ng kanyang lakas at ng kanyang pagkilos. Pero ang masasabi po natin dito, o ang medyo sure dito is if ever lumapit na po yan dito sa ating landmass or kalupaan, maging low pressure area man ito or maging bagyo or humina man ito sa low pressure area or maging malakas na bagyo or umabot sa tropical storm category, yung kanyang kaulapan ay sasabit po or magdadala po ng mga posibleng kalat-kalat na pagulan, particularly dito sa eastern section ng Bicol region at eastern Visayas. Yan naman ang pag-usapan natin, mga posibleng pagulan nitong ating dalawang binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So habang lumalapit po itong binabantayan nating low pressure area dito sa ating landmass o kalupaan, mas madadagdagan na po ang epekto niyan mula bukas hanggang sa darating Thursday. So by tomorrow, meron na tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat lamang hindi naman widespread o hindi kalawakan. Mga kalat-kalat na pagulan ng ating aasahan dito po sa eastern section ng Mindanao, particularly ang areas po ng Caraga region. So possible po dyan yung ating mga
thunderstorms dulot nitong ating binabantayang low pressure area. Pero may mga pagkakataon pa rin na sumisikat po yung ating araw. Samantalang, sa darating na, bukas hanggang sa darating na Thursday, mas mag-i-spread po yung epekto niyan, mas madadagdagan po yung ating mga posibleng ulanin na area. So, hanggang Northern Mindanao at Eastern Visayas, maging dito sa central portion ng Visayas, meron na po tayong mga possible na kalat-kalat lamang or yung mga scattered na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Kasabay po ng pagdikit nitong ating binabantayang low pressure area, maging dito sa areas ng Davao Oriental. Again, ito pong Eastern Visayas, Central Visayas, kasama po dyan ang Cebu, Northern Mindanao, Caraga at Eastern portion ng Mindanao. Kasama po dyan ang areas ng Davao Oriental. Maging dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region, kung mapapansin nyo, meron na din po tayong mga kaulapan dyan. Dulot itong pagdikit itong ating binabantayang low pressure area at mag-extend pa po yan by Thursday hanggang Friday dito naman sa western portion ng Visayas. At again, ito po yung ating mga pagulan na dulot nitong ating binabantayang low pressure area at ito po ay mga kalat-kalat lamang. May mga pagkakataon pa rin na mainit ang panahon natin, malinsangan ang panahon at may mga pagkakataon pa rin po na sumisikat pa rin po yung ating araw. Pero mag-ingat po tayo kapag nakararanas tayo ng mga thunderstorms o yung mga biglang buhos ng malakas na pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Dulot nga nitong ating binabantayang low pressure area. Samantalang, by weekend naman, makikita nyo yung kaulapan natin dito sa labas ng ating par. Ito yung bagyo na posibleng tawaging bagyong Kaloy. So by weekend, papalapit pa lang po yan. Or by Friday, papalapit pa lang po yan dito sa ating boundary line. Yung kaulapan na associated sa kanya ay hindi pa po sumasabit sa atin or wala pa po yung magiging direktang epekto sa atin unless makalapit na po yan dito sa eastern section ng ating bansa. So by Friday, hanggang weekend, papasok pa lamang po ito sa ating area of responsibility. Wala pa po tayong mararanasan mga pagulan na associated dito hanggang sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, if nandito na po yan sa may eastern section ng Eastern Visayas at Bicol Region, doon natin mas mararamdaman yung kanyang trough or extension, maging yung kanyang mga posibleng kalat-kalat na pagulan. At base rin dito, kung mapapansin nyo, wala pa rin po tayong nakikitang significant na paglakas nito or pagsabi na ito ay posibleng umabot sa typhoon category. So nasa lower category pa rin po ng bagyo. Pagamat meron tayong mga possible na kalat-kalat na pagulan na maaaring idulot nitong ating papasok na posibleng tawaging bagyong Kaloy. Again, malayo pa po ito so posible pa pong magbago yung kanyang direksyon at yung kanyang lakas. Pero by now, nasa lower spectrum pa tayo ng bagyo and yung kanyang track is possible pong lumapit dito sa eastern section ng Eastern Visayas at Bicol Region. Ganun pa man, paghandaan po natin ang posibleng magiging epekto nito habang papalapit po ito sa ating landmass o kalupaan. So yan muna ang pagtalakay natin dito sa ating binabantayang sama ng panahon sa loob, ang low pressure area at sa labas, ang bagyo na posibleng tawaging Kaloy ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan natin yan bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.